tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding trahedya na naman ang kasalukuyang yumanig sa bansang Ukraine ngayon. Hindi bababa sa 11 katao ang kumpirmadong nasawi sa lungsod ng Kyiv matapos ang ikalawang gabi ng marahas at walang humpay na pag-atake ng puwersang Ruso sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa pinuno ng administrasyong militar ng lungsod, muling naging target ng mga misal ang mga sibilyang lugar na nagdulot ng malawakang takot at pinsala sa buong kabisera. Bukod sa mga nasawi, opisyal na iniulat ni Timur Tkachenko, isang mataas na opisyal ng lungsod, na umaabot na sa 46 na katao ang sugatan, kabilang ang 5 bata na kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa ospital. Sa labas naman ng Kyiv, partikular sa mas malawak na rehiyon, kinumpirma rin ng mga emergency services na may 3 pang sibilyan ang namatay dahil sa mga bumagsak na labi ng mga misal na pinasabog sa ere. Kasalukuyang isinasagawa ang malawakang operasyon ng pagsagip sa mahigit 20 magkakaibang lokasyon sa buong kabisera upang hanapin ang mga biktima. Sa isang pahayag sa Telegram, binigyang diin ni Tkachenko na tinamaan ng mga bomba ang mga matataas na gusaling tirahan sa 2 pangunahing distrito. Patuloy ang paghahanap ng mga bumbero at rescue workers sa mga posibleng nakaligtas sa ilalim ng mga gumuhong pader. Ang mga residential high-rise buildings na tinamaan ay nagpapakita ng matinding pinsala kung saan gumuho ang ilang bahagi ng mga palapag nito. Ayon sa mga nakasaksi, walang babala ang biglaang pagbuhos ng apoy mula sa himpapawid bago ang pagsabog. Ang pag-ataking ito ay nagpapatunay na walang ligtas na lugar sa kabisera habang patuloy na pinupuntirya ng pamahalaang Russia ang mga pampublikong komunidad ng mga mamamayan. Ito na ang ikalawang pagkakataon sa linggong ito na naging biktima ng malalakas na pagsabog ang buong Kyiv. Ang sunod-sunod na pag-atake ay nagpapahiwatig ng mas pinaigting at mas agresibong opensiba ng militar ng Moscow. Ayon sa mga lokal na analista sa seguridad, ang diskarteng ito ay naglalayong sirain ang moral ng mga mamamayan ng Ukraine at lumpuhin ang pang-araw-araw na pamumuhay na mayroon sa loob ng kabisera. Ilang oras bago naganap ang pinakahuling pag-atake sa gabi, nagbabala na si Pangulong Volodymyr Zelensky na naghahanda ang Moscow para sa isa pang dambuhalang pagsabog sa Kyiv. Ang babalang ito ay kasunod ng naunang pag-atake noong Huwebes na kumitil sa buhay ng 30 katao. Sa kasamaang palad, naging mabilis ang pagsasakatuparan ng banta ng Russia bago pa man nakapaghanda ng lubos ang mga lokal na residente doon. Muling dumaan sa isang gabi ng matinding sindak at takot ang mga residente ng Kyiv habang naririnig ang mga sirena. Nayanig ang buong lungsod sa ingay ng mga pagsabog at ang tunog ng air defense system ng Ukraine na sumasagot sa mga missile. Libo-libong mamamayan ang napilitang bumaba sa mga underground shelter at mga istasyon ng tren upang magtago at iligtas ang kanilang mga sarili mula sa nagbabagang mga labi. Kinumpirma ni Mayor Vitali Klitschko na mga ballistic missile ng Russia ang tumama sa ilang gusali sa loob ng lungsod. Dahil dito, mabilis na kumalat ang apoy sa mga apartment complex na nagpahirap sa mga bumbero. Hindi lamang mga bahay ang napinsala kundi pati na rin ang mga bodega at isang talyer ng mga sasakyan na nagdulot ng malaking kawalan sa kabuhayan ng mga lokal na negosyante at mamamayan sa komunidad. Pagsapit ng Lunes ng umaga, lalong naging malinaw ang lawak ng pagkawasak na idinulot ng pambobomba sa Kyiv. 3 malalaking bloke ng mga apartment ang bahagyang gumuho matapos tamaan ng mga bumagsak na labi mula sa mga hinarang na drone at missile ng militar ng Ukraine. Nagkalat ang mga basag na salamin, semento at mga sirang kagamitan sa mga kalsada na nagpapakita ng bagsik ng nagdaang gabi ng digmaan. Walang humpay ang pagsisikap ng mga rescuer na maabot ang mga taong pinaniniwalaang natrap sa ilalim ng mga gumuhong pader ng mga apartment. Gamit ang mabibigat na makinarya at mga sinanay na aso, sinusuyod nila ang bawat sulok ng mga guho upang makahanap ng senyales ng buhay. Bawat minuto ay mahalaga upang masigurong maililigtas ang sinumang natitirang buhay sa ilalim ng toneladang semento at bakal sa lalong madaling panahon. Sa himpapawid ng Kyiv, makikita ang mga helicopter na pabalik-balik upang kumuha ng tubig mula sa kalapit na ilog Dnipro. Ginamit ang mga ito upang apulahin ang naglalakihang apoy na patuloy na nanalasa sa mga matataas na gusaling tirahan sa lungsod. Ang mabilisang koordinasyon ng mga bumbero at air support ay nakatulong ng malaki upang maiwasan ang mas malawak pang pagkalat ng sunog sa mga katabing gusali. Kung babalikan ng mga nakarang araw, ang pag-ataking ito ay kasunod ng serye ng mga drone at missile strikes noong gabi ng Huwebes.
Ang nasabing insidente ay nag-iwan ng malalim na sugat sa komunidad dahil sa biglaang pagkawala ng 30 buhay ng mga sibilyan. Ayon sa gobyerno, ito ang isa sa pinakamadugong gabi na naranasan ng lungsod kamakailan na nagpapakita ng tumitinding karahasan ng digmaan. Dahil sa matinding takot sa mga pagsabog, 10,000 residente ang lumikas patungo sa mga metro station na nagsisilbing pansamantalang evacuation center habang tumutunog ang mga sirena ng babala. Ang mga pamilya kasama ang kanilang mga alagang hayop ay nagpalipas ng buong gabi sa malamig na semento, naghihintay na matapos ang walang humpay na pambobomba na naglalayong makaligtas sa pinsala ng mga misil. Inakusahan ng Ukraine ang Moscow ng sadyang pag-atake sa mga sibilyang lugar upang maghasik ng takot sa populasyon. Gayunpaman, itinanggi ito ng Russia at sinabing ang kanilang target ay mga base militar at pasilidad ng enerhiya lamang. Ayon sa Kremlin, ito ay ganti sa kamakailang pag-atake ng Ukraine sa mga power station sa loob ng teritoryo ng Russia na nagdulot din ng pinsala sa kanilang panig sa mga nakaraang araw. Ang palitan ng pag-atake ay nagpatuloy din sa Sevastopol sa Crimea na kasalukuyang sakop ng Russia kung saan pansamantalang naputol ang supply ng kuryente. Patuloy na pinapalakas ng Ukraine ang kanilang opensiba sa Tangway upang pilitin ang Kremlin na makipag-usap para sa kapayapaan, ngunit mas pinili ng Russia na gantihan ang Kyiv sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas marami pang nakamamatay na misail. Naganap ang mga pag-ataking ito sa mismong bisperas ng gaganaping NATO summit sa bansang Turkey. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Zelensky kay US President Donald Trump sa naturang pagtitipon upang pag-usapan ang tulong militar. Ang timing ng pambobomba ay nakikita ng marami bilang isang mensahe ng puwersa mula sa Russia bago ang mahalagang negosasyon sa pagitan ng mga pinuno ng mundo sa darating na linggo. Bago ang pulong ng NATO, mariing hinimok ni Zelensky ang kanyang mga kaalyado na huwag nang ipagpaliban ang pagpapadala ng mga long-range missile para sa kanilang depensa. Binigyang diin niya na ang bawat araw na lumilipas ng walang sapat na armas ay nangangahulugan ng pagkawala ng mas maraming buhay ng mga inosenteng mamamayan sa kamay ng mga Ruso na patuloy na sumasalakay sa kanilang bansa. Araw-araw. Sa kanyang opisyal na pahayag sa platform na X, isinulat ni Zelensky na ang anumang pagkaantala sa paghahatid ng mga missile para sa kanilang air defense ay nagbibigay lakas sa Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Dagdag pa niya, ang depensa ng Ukraine ay hindi lamang laban para sa kanilang bansa, kundi para sa kaligtasan ng buong rehiyon laban sa lumalawak na agresyon ng dayuhang kapangyarihan sa Europa ngayon. Bukod sa mga misal, umapela rin si Zelensky sa Estados Unidos na bigyan ng Ukraine ng lisensya upang lokal na makagawa ng mga Patriot defense missile sa kanilang sariling bansa. Ang hakbang na ito ay naglalayong gawing mas mandiriwala at pangmatagalan ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa mga sopistikadong pag-atake sa himpapawid nang hindi umaasa lamang sa mga donasyon mula sa labas. Habang naghahanda ang buong mundo para sa NATO Summit, nananatiling mabigat ang dusa at sakripisyo ng mga mamamayan sa Kiev. Ang labanang ito ay patuloy na sumusubok sa katatagan ng Ukraine at sa pagkakaisa ng mga kanluran ng bansa sa pagharap sa krisis. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat dito sa Pilipinas Network.